ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Tulungan mo kong huliin siya. Please. Tudo nga ang pakiusap dito ni Zoe dito nga kay Doc Lyndon Javier. Nawag daw siyang isumbong dito sa ama ni Zoe na si Doc RJ. Dahil ang gusto ni Zoe na sila na lamang dalawa ni Doc Lyndon Javier na makipagkita dito sa kanyang ina at samahan daw itong si Zoe. Upang gusto nga ni Zoe na mahuli na daw itong si Moira kaya makipagtulungan itong si Doc Lyndon sa kanya. Lalo pa ngayon na tumawag bigla itong si Moira dito kay Zoe at ibinalita na nakahanda na daw ma-release ang kanyang identity at bagong passport at kinabukasan daw siya ay aalis na dito sa Japan. At dito nga na kinumbinsi ni Zoe itong kanyang ina na kung maaari ay magkita daw silang dalawa dahil sa huling sandali. At dito naman, na pumayag din itong si Moira na makipagkita dito kay Zoe dahil gusto niya rin makayakap ang kanyang anak bago nga siya umalis papunta kung saang lugar man ito magtungo. At ito na nga ang pagkakataon ni Zoe na makipagtulungan dito sa mga pulis na sa ganon ay mahuli na nga itong kanyang ina. At nagulat naman itong si Moira nang may kasamang mga pulis itong si Zoe. At hindi napigilan ni Moira na magalit sa kanyang anak dahil traidor nga raw ito at nagawa siyang isuplong sa mga pulis at kay RJ. At dahil dito mapipilitan na nga sila na hulihin itong si Moira nang sa ganoon ay mapagbayaran ni Moira ang lahat-lahat ng kanyang mga ginawa dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na dito kina Lynette at Annalyn at sa iba pang nasaktan nito. At dito naman na nagalit din itong si Giselle sa kanyang nalaman na pinuntahan daw ni Carlos Benitez ang kanilang witness laban dito kay Moira at ngayon nga ay tila taginid na makalaya din ito dahil sa abogadong ibinigay dito ni Carlos kay Dax. Dahil natakot nga ito sa sinabi ni Dax na baka ilalaglag niya itong si Carlos at dawit din siya sa nangyaring kidnapping dito nga kay Don Pepe. Dahil sa nakita nga ni Carlos Benitez na naroon nga itong si Carlos kung saan ginamot niya ito si Zoe. At nagtanong ito si Carlos dito kay Dax na kung ano man daw itong kanyang ebidensya na mapanghahawakan na dawit ito si Carlos Benitez sa nangyaring kidnapping. At hindi lang pala yun dahil narinig din dito ni Dax ang sinabi niya dito kay Zoe na anak at siya ang tunay na ama nito. Kaya wala nang nagawa pa itong si Carlos Benitez kundi sundin ang lahat ng mga sinasabi dito ni Dax na kumuha ng abogado di umano itong si Carlos nang sa ganon ay palalayain na siya dito sa presinto. At ito na rin kaya na magiging mapanganib ang buhay ni Zoe sa mga kamay dito ni Dax. Dahil hindi niya nga nagawang maisuplong itong si Zoe na kasabwat din siya sa nangyaring kidnapping dito sa kanyang lolo Pepe. Dahil sa may malaking ang gusto itong si Dax dito kay Zoe at ang gusto niyang mangyari ngayon na kapag nakalabas na nga siya dito sa presinto ay mapupuntahan niya si Zoe at makuha. Dahil yun na ang inaasam-asam ni Dax dahil dapat magpapasalamat daw itong si Zoe sa kanya na hindi daw siya naidawit ni Dax dito sa mga kasong kahaharapin dito ni Moira. At dito naman na mas magiging komplikado ang lahat lalo na kapag magising nga ng tuluyan nitong si Don Pepe at masiwalat kung ano man ang nangyari sa kanya, kung sino ang naghulog sa kanya sa bangin. At kung sino ang tunay na ama dito ni Zoe. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan mamaya-maya ng kunti mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.